Dyan. Ito yung hinahanap natin, sabi ng ating letter sender. Kahit papaano nakakaraos din sa araw-araw. So ang hinahanap natin, kahit papaano nakakaraos. How many times niyang sinabi yan sa sulat niya? Kahit papaano nakakaraos din. Dear Max FM with DJ Chini. Remember, no matter how much it hurts right now, one day you'll look back and realize it made you stronger. Dear Max FM, tawagin niyo na lang akong Gia, 32 years old, from Sarangani Province. Gusto ko lang ibahagi ang ibang kwento ng buhay ko, Chin. Taong 2003, gumraduate ako sa elementarya. 12 years old ako noon. Sa hirap ng buhay namin noon, nagsumikap ako sa pag-aaral. Kahit kapos kami sa pera. Kasi ang trabaho ng papa ko ay pagsasaka. Nagbebenta ng tuba minsan. Rumaraket siya sa pagpapipicture kapag may closing ceremony sa mga paaralan. Ang mama ko naman ay nasa bahay lang, nag-aalaga sa amin, nag-aasikaso sa bahay. Kahit papano, nakakaraos din kami sa araw-araw. Kahit maliit lang ang kita ni Papa. May mga kapatid pa akong 7 kami. At ako ang pangatlo sa aming magkakapatid. Ayun nga, sa awa ng Diyos, nakatapos ako sa elementarya. Lumipas ang ilang buwan, pasukan na naman. At high school na ako noon. Nag-enroll ako. At ito na naman, ibang daan na naman ang tatahakin. Maglalakad patungong paaralan. Tulad ng elementarya, ganun din naglalakad araw-araw. Kasi walang budget sa pamasahe. Pero sanay naman ako noon na lalakarin lang ang malayong school galing sa bahay namin. Kasi halos lahat naman ng mag-aaral doon sa bukid ay naglalakad lang talaga papuntang school. Iba kasi dito sa City, Chin. Kasi kahit nga ang lapit lang sasakay pa talaga ng tricycle, etc. So nag-enroll ako ng high school. First year high school pa ako noon. Ayun nga, nilalakad ko lang ang kabilang baryo sa amin. Kahit malayo, okay lang. Kahit napakainit ng araw, okay lang. Nagtitiis lang ako. Dahil kulang kami sa budget Kita ni Papa, pangkain lang sa araw-araw. Wala nga akong baon na pera nun Kanin lang at ulam ay okay na ako. Kahit mahirap ang buhay namin ay natitiis namin. Kasi nagmamahalan kaming pamilya. Kahit papano nakakaraos kami sa araw-araw. Pero first year high school lang ako na doon ako sa bahay namin. Kasi pag second year ko, nag-working student na ako sa auntie ko, kapatid ng mama ko. Nakiusap kasi siya na kung maaari, doon daw ako tumira sa bahay niya, sabi ng auntie ko. Kasi siya na daw ang magpapaaral sa akin. Pumayag naman si mama, at ako rin payag din ako. Nakikita kasi ako ng auntie ko araw-araw naglalakad ako papuntang paaralan. Lapit lang kasi yung bahay niya sa school namin. Kaya pumayag ako na dun tumira sa bahay niya. So nagsuschool ako at the same time work sa bahay niya. Pero alam mo, Chin, ang hirap palang mag-working student. Kasi pag uwi ko galing school, trabaho agad ako. At bago pumunta ng school, trabaho din muna. Pero okay lang, basta makakapag-aral lang ako.
second year at third year lang ako sa auntie ko. Kasi umuwi na ako sa bahay namin pagka-closing. May nangyari kasi na hindi ko inaasahan. Nung wala kasing klase, nagpaalam ako sa auntie ko na umuwi muna sa amin para mag-relax lang ako saglit lang. Sinabi kong 1 week lang ako doon sa amin at babalik ako agad. Pero Chin, natagalan ako ng balik eh. Kasi miss na miss ko na kasing pamilya ko noon. Kaya natagalan ang pagbalik ko sa bahay ng auntie ko. Kaya ayun, parang nagalit siya sa akin. Sabi niya, bakit daw ako tagal bumalik? Sabi pa niya na, sabi daw ng mama ko pauuwi na daw ako. Wala namang sinabi ang mama kong uuwi ako. Ako lang ang nagdesisyon siya na magbakasyon muna kasi walang klase. Pero ewan ko, nagalit talaga siya. Sabi pa niya, sana daw, hindi na lang ako bumalik. Kaya alam mo, Chin, nasaktan talaga ako sa mga masasakit na sinabi niya sa akin. Kaya umalis na lang ako. Sinundo ako ng papa ko. Kahit gabi na nun, dala-dala ko ang mga gamit ko at umiiyak ako. Umiiyak ako habang naglalakad kami ni Papa. Wala naman akong magawa kasi nga may pagkasuplada talagang auntie ko eh. Real talk lang, hehe. Pero okay lang, kaya ayun, umuwi ako. Pero parang nawala na ako ng ganang mag-aral dahil sa nangyari. Dagdag pa yung may bagsak ako sa science subject. Kasi sabi nila, hindi makakapaso pag may bagsak eh. Kaya nawala na ako ng ganang mag-enroll pa. 4th year na sana ako nun. Chin, umuwi ako sa bahay namin at nagtambay ako doon. 17 years old ako noon. 3 araw lang ako sa bahay namin kasi may friend akong umuwi sa amin galing Jensen. Umuwi siya para maghanap ng mga kasama sa pinagtatrabahuan niya. Naghahanap daw ang kanyang amo na isa pa. At ako ang kukunin niya, kaya pumayag agad ako. Kasi ayoko namang magtambay lang sa bahay. Kinabukasan lumuwas kami patungong Jensen. Galing Big Margos pa kami. Ang layo, no? Pero kakayanin ko. Chin, sa awa ng Diyos, nakapagtrabaho ako. First time ko yun na umalis sa bahay namin na malayo ang pupuntahan. Kaya araw-araw malungkot ako noon. Pero nang dahil sa mga kasamahan ko sa work, medyo nawala yung lungkot ko. Kasi magkakasundo kami lahat eh. Masaya kami sa trabaho. Inabot din ako ng 5 years sa trabaho ko, pero umalis din ako. Umuwi ako sa bahay namin. Taong 2014, namatay si Mama dahil sa sakit sa kidney. Lumaki ang tiyan niya. At masakit mawalan ng ina. At ngayong taon lang, nawala na rin si Papa dahil na-stroke siya. Hindi na nakaabot sa hospital. Binawian din ng buhay. Chin, pati ang kuya ko namatay din dahil sa sakit na TB. Na-ospital pa siya, pero namatay rin. At sobrang payat na kasi ng kuya ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pagbabasa. Ang
ang inyong Kamax. More power to your program. Gia. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM with DJ Chini. There you go. All right, there. It's 1:48 now. Natunghayan po natin ang sulat ng ating letter sender na si Gia. Medyo nabitin ba? Nabitin tayo dun dahil sa dulo, biglang naging topic after talking about herself, about sa buhay niya, sa mga pinagdaanan niya. Ayan, sa hirap ng buhay, pero kahit paano nga naman daw nakakaraos na sila dahil nagmamahalan naman daw silang pamilya. Natitiis naman daw nilang lahat. Pero, yun lang, biglang sa dulo, umuwi na siya taong 2014, namatay mama niya dahil sa sakit sa kidney. Lumaki ang tiyan. Tapos yung papa naman niya ngayong taon lang nawala dahil na stroke, hindi na nakaabot sa hospital. Pinawian daw ng buhay. Pati naman ang kuya niya sa sakit na TB naman. Sobrang payat na daw, namatay din. So parang sunod-sunod na mawalan ka ng mahal sa buhay. Parang ang saklap lang isipin, ang sakit Parang ang bigat na nga sa dibdib yung nawalan ka ng ina. Tapos susundan pa ng papa, parang uli lang lubos ka na. Tapos pati kuya mo kukunin pa. So parang may katapusan pa ba to? Hanggang kailan matatapos ang paghihirap ng loob ko? Yung parang ganun Parang tinatanong mo, pero syempre, imbes na isipin natin yon, kasi kung lagi mong iisipin araw-araw, you will dwell to those mga misfortunes na yan. Walang mangyayari din sa buhay mo, 'di ba? So, you will end up talagang mawawalan ka ng gana sa hindi lang sa pag-aaral, kundi sa buong buhay mo mawawalan ka ng gana kapag ganun, 'di ba? Parang sunod-sunod na yata. Pero syempre, instead of thinking about that or thinking sa mga bagay na sobrang nakaka-stress, sobrang negative, sobrang negatibong epekto, yung impact sa buhay, dapat maging optimistic pa din tayo. Maging resilient pa rin tayo. At despite sa lahat ng maunos sa buhay, makakaahon pa rin. Diba? Sabi mo nga, kahit pa paano, nakakaraos din naman sa araw-araw. So, ganun din ang iisipin mo kahit na nawalan ka man ng mga mahal sa buhay, sunod-sunod man, pero makakaahon ka din at mababawi mo din yung nalugmok mong pakiramdam, makakaahon din yan sa pagkakalugmok nito. Then eventually, magiging masaya ka pa din. And of course, hindi naman gugustuhin ng mga mahal mo sa buhay na magiging malungkot ka forever. Siyempre, kahit nasa kabilang buhay na sila, mas nanaisin pa rin nilang makita kang masaya. May patutunguhan yung buhay mo. Kaysa yung nawala ka sa mundo dahil hindi mo na finulfill yung role mo bilang tao. So might as well, sige, matay ka na lang. Yung parang ganun, So habang nabubuhay ka, ibig sabihin may mga role ka pang gagampanan. Kailangan mo pang bumangon para sa mga natitira mong kapatid. Sabi mo nga, 7 kayo, 'di ba? 7 kayo. So, pangalawa ka, pangalawa, saan na 'yon? Di ko makita na. Pangatlo pala siya. Tapos ang kuya niya namatay na. So, isa na lang yung eldest. Isa na lang either ate or another kuya. Tapos meron ka pang sumunod sa'yo. So, di ba? May mga 4 ka pang kapatid, malilit na kapatid kaysa sa'yo. Kasi, ibig sabihin, marami pang nakadepende sa inyong dalawa na bilang
eldest and elder. Ayan. So bilang mas nakakatanda sa mga kapatid at wala nang tatay at papa at nanay mo, so sino pa bang aasahan ng mga kapatid nyo? Diba? Kayo lang din. Kaya dapat hang in there, okay? Be strong. And then kailangan pang kumapit pa kay God dahil I'm sure si God lang ay naghihintay lang na katukin mo, kausapin mo, hilingan mo ng kung ano ang mga niloloob mo. Kung wala kang mapaghingahan ng mga sama ng loob o sa tingin mo walang karamay, nandyan lang si God through prayers, eh makakausap mo naman siya. Ay lalabas mo lahat ng mga saloobin mo. And He will guide you. Absolutely. Definitely. Anyways, 1:53, 7 minutes more to go, mag-aalas 2 na. Ang tanong, ano ang hashtag natin ng episode of the day to win prizes? Special prizes, naghihintay po sa ating lahat, 50 pesos instant load para sa mananalo plus a Max Mug mula sa Love for Test Advertising Services plus 2 sachets ng VY Max Coffee mixed with Tongkat Ali and Horny Goat Extract. Ayan, sa may hindi lang kape, may magka pa na magagamit araw-araw sa pangkape mo. At may load na para pang Dear Max FM everyday. Alright, anyway, so i-hashtag nyo na yan. Ito sabi ni Alvin ng buhay mo. Para kay sender, hanga ako sa'yo na dumating sender, kasi sa kabila ng pagsubok na dumating sa buhay mo, hindi ka sumuko. Makapagtapos ka lang ng pag-aaral. Yan lang kasi ang kayamanan na hindi basta-basta makuha ng iba. Yung pinag-aralan mo. Yung kung buhay lang sana mga magulang mo, alam kong ipagmamalaki ka nila bilang anak nila kasi may anak silang katulad mo masipag sa pag-aaral. Pero yun nga, nawalan nga daw siya ng gana, 'di ba? Hindi niya na natapos, magfo-4th year na sana. So, dapat ituloy mo na lang yan, Gia. Mawalan ka man ng mga magulang, hindi pa rin hadlang yon para maipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Mas mapaayos mo yung buhay mo kapag tapos ka ng pag-aaral. Kasi kung nahihirapan nga yung mga graduate sa paghahanap ng trabaho, how much more, 'di ba? Yung mga hindi nakapagtapos. So, talagang mapipili, piling-pili. Okay, so might as well pursue your dreams at walang magiging balakid, ika nga. Ano man ang mangyayari sa buhay, tuloy mo ang pangarap mo. Alright, and hi to Rosalinda Butalid Incensario. Hashtag hospital. Hi muna kay Gian Chand Wagela. Gian Chand Wagela. Yan, hello to you all the way from Pakistan. Meron tayong bagong enrollee. Welcome to our program. Ayan, all the way from Pakistan, Gian Chand Wagela. Very nice show. I'm from Pakistan, Sindh, Umerkot City. Hello, Gian. I hope you're still there. That's a morning sa kanila. So, afternoon here. Hi, Gian. Ayan, from Pakistan, Sindh, Umerkot City. Thank you for watching sa live stream natin. Alright. And Emma Garciaga, you're there. Evangeline Bangot, you're there. Kapos sa buhay, hashtag lumaki ang tiyan. Rosalinda Butalid. Okay, hashtag stroke, hashtag nakapagtrabaho, Ranelyn Escliva. Zyrene Lazalina, nagmamahalan kami. Mahirap ang buhay, Rosalinda. Alright. Actually, bibigay ko na sa inyo yung clue. Bibigay natin 3 salita. Tagalog. 3 salitan Tagalog. Okay? So, ayan. Tagalog at syempre, na-mention ng ating letter sender, I guess, 2 beses. 3 beses. Na-mention ko din kanina, 2 beses, 3 beses. Parang ganyan, something like that. Yeah,
Hello, Jerwin Misa Estenso II. Hello to you din, Jerwin Misa Estenso. Thank you for watching, for visiting our page. It's 95.9 Max News FM Jensen. Follow us and then click the notification bell para ma-notify kayo every now and then sa mga bagong balita at mga live streams natin. Ayan. Jason Hemino, late na daw siya pero okay lang. Nakahabol pa din. And ihabol nyo na rin kung mayroon pa kayong boto na hindi ko pa nabibilang. So, I'll just count your votes for the last minute. Ayan, para ma-proclaim natin sino ang best letter sender and best advisor for the month of September 2022. 3 words Tagalog. So, i-hashtag nyo na yan. Gilo Coman present. Alright. At i-hashtag nyo na agad-agad ngayon dahil sa pagbabalik ng ating programa sa pangalawang oras. Announce natin ang winner ng 50 pesos instant load plus sa BY Max Coffee Mix 2 sachets plus Max Mug mula sa La Forteza Advertising Services. Pag hindi na panalunan, di magiging 75 pesos on Monday. Pero bukas, syempre, mamimigay pa rin tayo ng papremyo dahil may special Saturday pa tayo, 1:00 hanggang 3:00. So, same time, same frequency, right here sa 95.9. Okay? So, bibigyan ko kayo ng oras pa para mahulaan ang title ng episode of the day. Alright? So, 3 salita Tagalog, hindi po English, Jerwin. Okay, hindi English. English yan eh. Stroke, TB, kidney. In-enumerate niya na. Okay. Anyway, a minute more to go. Mag-aalas 2 na. Sometimes, di ba, nakakamiss lang ng mga mahal natin sa buhay. O Jason, Himino, DJ 50 sa akin. O, dadagdagan ni Jason. Magiging 100 pesos na. 100 pesos na yung instant load ngayon. Para 100 daw lahat. Alright, there you go. Thank you, Jason. Dadagdagan niya ng 50 pesos kaya 100 pesos na lahat ang instant load today. Hindi natin mapupulot yan. Mahirap na kahit piso nga. Hindi na basta-basta napupulot lang sa kalye. Kaya i-hashtag niyo na yan. Like and share lang muna para qualified ang inyong answer. Masasayang kasi pag tama ka, hindi pala nakashare sa ang live stream natin in public. Naka-customize o naka-private ang profile mo. Naku, sayang. Alright, thank you Jason. Sige, 100 pesos ang load natin this time. May pamimigay plus a Max Mug plus 2 sachets of VY Max Coffee. Thank you. And paparating na ang Pasko, di ba? Siyempre, sino bang una nating mga naaalala at namimiss? Yung mga wala dito. Yung mga gusto nating makapiling. Lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay na malayo. Tapos tuwing Pasko, wala na naman sila. Wala na naman sa tabi natin. O kaya hindi na natin makikita, hindi na natin makakapiling pa. Miss kita kung Christmas. We'll be right back. A few moments later. And now we're back. Welcome to the second hour ng ating programang Dear Max FM. At okay na ba kayo? Alam nyo na kung ano ang title ng episode of the day. To win 100 pesos na, mga ka-Max, 100 pesos na instant load ang naghihintay sa atin with the Max Mug and 2 sachets of VY Max Coffee. If I were you, i-hashtag nyo na yan at wag nyo nang patatagalin pa dahil sayang naman. Unahan lang to, 'di ba? Pero kung nauna kang tama, pero hindi pala naka-like and share, disqualified ang answer. Aba, nandyan ang ating letter sender. Nasa comment section siya. Pwede bang sabihin natin ano ang Facebook account mo, letter sender Gia? Tingnan natin ha. Maaari din naman siyang maaari din siyang magsagot. Oo, pwede kang sumagot ng anong hashtag kasi in the first place hindi mo rin alam kung anong title ng episode of the day. Ako lang ang nakakaalam. So maaari din kahit letter sender pa natin kung tama sagot niya. Congrats. Okay, anyway. Sige. And hashtag na natin. Saglit. Meron pa bang mga boto na gusto nyong ihabol? Sino ang best letter sender and advisor? Para mapanalunan ang mga special prizes, syempre. Ayan.
at sasabihin ko na yung best advisor for the month of September. September pa to ha. Okay. Ayan, ayon sa mga boto ninyo, ayon sa inyong mga votes through Facebook, Messenger, through text, and through YouTube channel natin. Ayan, nako, walang iba kundi best advisor for the month of September 2022 ay si Jessa Diz. Jessa Diz. Hello, Jessa. Andyan ka ba sa comment section natin? Congratulations, ikaw ang binoto ng mga kamaks natin bilang best advisor. Jessa Diz is our best advisor. Right? Yung mga maraming tayong actually best advisors pero nanalo na sila, no? Kaya once lang tayo pwede manalo bilang best advisor. Pero pwede ka pa rin maging best letter sender. Yan ay kung nagpadala ka ng sulat at mananalo ka, di ba? So pwede ka maging best letter sender and at the same time best advisor or any month, ano? But not at the same time na best advisor for another month. Okay, so ang best letter sender natin bago ko pa makalimutan. Ang daming mga binoto. Pero nangunguna ang magandang sulat ng ating letter sender na itago na lamang siya sa pangalang Emerald. Best letter sender ka, Emerald. Naalala nyo yung kabayang Gemma? Yung tumulong lang siya, pero nakulong siya ng 15 years. Ayan, di ba? At ilang taon na nga siya, 49 years old na ba yun? After 15 years na nakulong, nakalaya na siya. So, matanda na siya ng paglabas. May edad na siya ng paglabas niya. Bata pa siya nung pumasok. After 15 years, imagine, tumulong lang siya. Siya pa yung nalugmok doon sa kulungan. Nakalabas na yung totoong may sala. Pero siya I'm gonna post that one, maybe ang Kabayang Gemma na title ng episode of the day, yung best letter sender natin para ma-replay sa YouTube channel. Andyan actually naka-post na. Hanapin nyo na lang. Ang title nun is Max Kabayang Gemma. The letter sender is Emerald. Congratulations, but hindi pa kasi uploaded lahat yung month of September na mga letters. Re-review ko kung sino ang pinakamay maraming views for the story sa YouTube channel para makakuha din ng special prizes. Okay, I guess by Monday sasabihin natin kasi mayroon pang hindi na-upload na mga stories. Alright, anyways, 2:13. Congratulations, Jessa Diz, bilang best advisor for the month of September. Alright. Sige na, sapat na yung oras na binigay ko para maisip nyo kung ano ang title ng episode of the day. 3 words, Tagalog. Hashtag nyo na yan, like and share first before hashtag nang mapanalunan ng 100 pesos instant load. Kung hindi mapapanalunan, magiging 125 pesos instant load, and then still andyan ang Max Mug and sachets of VY Max Coffee. Alright, there you go. But then again, depende kung dadagdagan pa ulit ng mga tulad ni Jason, lalaki pa at lalaki. Ma'am, advice ko po, ayan na, sana daw advice ni Jean B bago pa tayo sumbatan itong mga nag-advise. Okay, basahin na muna natin yung mga advice nyo bago ko pa sabihin ang title ngayon. Para kay Sender DJ, ito lang masasabi ko. Bata ka pa, Sender, lahat ay pagsubok lang. Maybe kung may mga pangarap ka, may panahon ka pa para maabot, basta magsumikap, magdasal. Tiyaga ka lang na maabot mo ito. Ikaw na lang sandalan ng mga kapatid mo. Huwag akong mawala ng pag-asa. Huwag lang mawala ng pag-asa siguro. Evangeline, thank you. Si Evangeline naging best advisor na rin natin to kamakailan, di ba? Last month ba yun? Oo. Or nung isa pang month. Okay. Na-claim niya na rin yung prizes niya. Para si Sender, sa buhay natin ay puno ng pagsubok. Kailangan nating harapin. At sa'yo, Sender, kaya mo yan. Andyan pang mga kapatid mo, naghihintay sa pag-aruga mo kasi wala kayong magulang. Kaya mo yan, Sender. Huwag kang mawala ng gana sa buhay at pag-asa. Kasi ikaw na lang inaasa ng mga bata mo pang kapatid. Sabi ni Cindy.
Asan advice mo, Jean? Hello to you, Elda. Hey, Elda. First time to visit our page. Keep it right here as always. Ayan, make it a habit. Alright? Okay. And also, ayun, sino pa ba dyan na hindi ko nabate, mga bagong salita, bagong classmates? Asan naman advice mo, Jean? Wala naman. Hindi ko na makita. Yeah, nabasa lang natin. Asan ma'am, advice ko po. Asan na? Sorry. Teka lang ha. Sa dinami-dami ba naman? Right, hanapin ko. Refresh. Para mabasa natin. Baka magtampo si Jean. Hindi niya ako luludan. Nasa taas daw ang advice niya. Sabi ni Jean. Hello to you, Elda Pagaw. Hashtag nawalan ng gana. Okay, hi Elda. Napakinggan mo ba yung sulat? Hashtag nagmamahalan kaming pamilya. Asan ba napunta yung advice mo, Jean? Wala akong makita. Nakaraos din sa buhay. Uy, 4 na salita yan. Hashtag nakaraos sa buhay. Rosalinda. Hashtag Gana. Naku, remove the first one. The first answers nyo dahil 3 salita. Tagalog ang hinahanap po natin para deserve nyo ang 100 pesos. Instant load plus Max Maga and 2 sachets of VY Max Coffee. Sender, ito nakita ko na advice mo, Jean. Being positive requires consistency too. Sometimes the things and situations will taste your patience. Sometimes doubt and fear might enter, but you must remain positive, hopeful, and optimistic that you will make it through. Just keep reminding yourself and watch miracles to happen. Just keep on praying, Sender. God bless. Alright, nabasa ko din, Jean Pilar. Huwag ka nang magtampo. Nabasa ko din, nakita ko din. From Ronald and Escliva naman, hashtag daang tatahaking naglalakad. Haba nun Hashtag nagmamahan kami. Anong magmamahan? Alban, nakulang, huwag magmadali para hindi ma-wrong spelling, mawawala ng gana, nawala, nakaraos, kapos sa pera, kahit kapos sa pera. 3 words Tagalog, hala, pakinggan pa, Isipin nyo na maigi yung mga... Meron pa di pa pala si Sapphire. Advice ko, DJ, di mo nabasa. Uy, nandali. Di ko daw nabasa kay Sapphire. Kanino pala yung kanina na nabasa ko na kay Alben pala yun. Okay. Ang dami kasi, pagpasensyahan nyo naman. Mahina ang kalaban, ha? Okay. O basta si Jason nandyan lang. Hindi siya nag-advise pero mamimigay siya ng 50. Nauna pa yun ata kay Alben ng buhay. Ang advice mo. Hello kay Riza May Balanay. First time. Pabati naman ma'am sa anak ko na si Queen. Nagbabantay ng online shop. At Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Uy, hello po sa inyong lahat dyan sa Balut Island. Ayan. Riza May Balanay. Ayan. First time. Queen, hello to you. So habang nagbabantay sa online, so the free access, unlimited access, na mapakinggan tayo or ma-visit tayo dito sa page. Make it a habit. Alright. Hashtag sunod-sunod na walan, present. Eman of Tana Balsomo, you're there pala. Hello. Actually, marami ding nagboto kay Eman sa sulat niya. Nanalo na si Eman ng Best Advisor yata. Diba? Eman, no? Last month. Last August. Okay. Anyway, refresh ko muna ha, sa fire ha. Huwag kang magtampo ha. Pag hindi ko nakita kasi sobrang dami. Ayan, bumabaha na yung mga sagot eh. Natakpan na yata eh. Aha. Sige na, paano namang hindi babaha? 100 pesos na. 100 pesos na ang naghihintay at stake ang instant load.
bukas na lang daw basahin. Advice mo, Sapphire. Hindi ko nga makita eh. Oh, at least nakita ko kay kanina. Kay Jean, pero ngayon wala. Sigurado ka na send mo, Sapphire? Okay, anyway. Andyan yung letter sender natin actually. Invisible lang ata, yes ma'am, first time nag-comment pero nag-follow ako sa inyo. Thank you so much, Riza May Balanay. Ayan, thank you so much. And Sapphire, hindi ko makita talaga. Pero kung hindi ko man mabasa at makikilala mo yung letter sender natin, nandyan lang siya. Mag-wave ka nga, letter sender. Andyan siya sa comment section, sumasagot din siya ng hashtag natin. Malay mo naman, letter niya, kwento niya, premium niya. May ganyan. Well, it's 2:21. Hindi ko inaasahan. Sige na lang, DJ Oxlack Safa. Sensya naman. Asan na yung kay Sapphire? Wala nang mahahaba dito no? Wala talaga. Okay, anyway. Mukhang wala pa akong nakikitang tamang sagot. Follower mo ako simula nang sa dating station pa, no? Thank you, Riza May Balanay. Ayan, thank you. And now, ngayon dito ka na sa Mags FM. May kita habit na. Alright? Okay, wala pa ako nakikitang tamang sagot Paano yan? Hindi nyo mapapanalunan ng 100 pesos? Minention ko siya 2 beses, yata 3 beses kanina habang nag-a-advise ako. Sabi ko nga sa inyo no? Mag-Max Capsule kayo, mag-Max Coffee kayo para gising na gising to the max ang inyong senses nang mapanalunan nyo ang ating 100 pesos instant load. Kung hindi makukuha sa Monday, madadagdagan ng another 25, so magiging 125 pesos. Plus, Max Mug and 2 sachets ng Max Coffee. Ay, hindi pala Max Coffee. VY Max Coffee mix with Tongkat Ali and Horny Goat Extra. Last minute. Okay, bago tayo mag-cut off, last minute, be sure naka-like and share. Yan yung first rule natin. Kapag hindi naka-like and share, disqualified ang inyong answer kahit tama pa. Okay. Ano bang resulta ng Sortress Lotto draw natin, Roy Mantico? As of 2 p.m. October 14, sa mga nagbi-birthday pa lang ngayon, happy birthday. Baka nakataya kayo, pang birthday nyo na lang to. As of 2 p.m., the winning numbers are 2, 4, 2. Yan, 2, 4, 2, 2, 4, 2. Congrats. Ayan. Tumama, hindi may pang-party na. Okay. Yeah. Wala talaga. Wala akong nakita. Nako, okay, tingnan natin. Baka malay mo, hindi ko lang napansin, Meron palang nakatama. So, cut off tayo. Ready? Andito na. Itataas ko na. Ating mahiwagang envelope. Pag nagtaas na to, wala nang hahabol na last minute answer. Alright, cut off na. Dun. Ito yung hinahanap natin, sabi ng ating letter sender. Kahit papaano nakakaraos din sa araw-araw. So ang hinahanap natin, kahit papaano nakakaraos. How many times niyang sinabi yan sa sulat niya? Kahit papaano nakakaraos din. Kahit anumang hirap sa buhay, no? Talagang nakakaraos kasi resilient naman tayong lahat kahit may unos pa sa buhay, bumabangon at bumabangon pa rin tayo. At kahit nahirap, nakakaraos pa din. Kahit papaano nakakaraos. 2 beses ko yata minention kanina habang nag-a-advise ako. Ayan na, hindi kasi kayo nakinig ng maayos. Ayan, ako, mukhang walang nakatama, walang nakahula. Ayan, hindi naman goodbye 100 Sapphire kasi mapapanalunan pa rin yan. Malay nyo gusto naman na abutin pa ng 300 pesos next week. Mapapanalunan nyo yung malaki. Alright, anyway.
Anyway, Gia, maraming salamat, Gia. At andyan lang siya sa comment section, nagpaparamdam, bagong salta. Malalaman at makikilala niyo siya. Okay? Anyways, 2:26 now. Magpapadala kayo ng sulat o di padala nyo na. I-PM nyo na sa akin sa Barbie Chini Tuliao. Yan po yun. Follow me first sa Facebook account. That's my old account dahil disabled na talaga yun. Hindi na na-recover yung isa yung lagi kong ginagamit. So follow me sa lumang account ko. Okay, sa Barbie Chini Tuliao. Then PM me your story. Right? And if you guys would like to listen again to those stories na hindi nyo na pakinggan, na miss out nyo dahil na busy kayo, andyan lang po sa YouTube at DJ Chini lang ang hanapin. And then you may just replay without any commercial break. There you go. Well, it's 2:26 now. Congratulations sa nanalo. Wala. Bilang best advisor lang, congratulations. And bilang best letter sender, si Emerald. Title nun, Kabayang Gemma. Yung Kabayang Gemma na tinulungan niya, pero siya yung nakulong. Yun yung letter sender natin. Alright, congratulations! And it's 2:27 now. The music continues right here sa 95.9 Max News FM, General Santos City. Dear Max FM with DJ Chini. So there you go. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. It's DJ Chini. And don't forget to click that bell button to be notified. So until next video again, see you!